Sa unang bahagi ng dokumentaryong ito, ating lakbayin ang makasaysayang ganda at galing ng Camili. Mula sa kwento ng tahanang ito na isang dahilan sa kalumbayan ng ating pambansang bayani at ang tirang struktura ng simbahang ito na itinayo panahon pa lamang ng mga Kastila. Bagong sunog ang simbahan, taong 1997, ang San Miguel de Arcangel sa Canling ang siyang pinakamatandang simbahan sa probinsya ng Tarlac. Ngayong araw, atin namang tuklasin ang isang yaman ng kamiling sa larangan ng pagkain. Gaya ng mga pamilihan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, sa maingay at mataong lugar na ito natin mahanap ang chicharon vendor na siyang ating makakapanayam. Ayan, so, good morning po. I am Julia Joy M. Lampa po. Nag-aaral po sa Tarlac State University. And ngayon po sana, gusto lang po namin hingin sana yung permission na i-feature po kayo sa documentary namin. Kung saan po, papakita po namin yung special chicharon kamiling niyo po. Tsaka magtatanong po sana kami ng mga detalye tungkol po sa paggawa niya. Ganun. Pwede po. Sige. Ano pong pangalan niyo? Elizabeth Arocena. Mrs. Elizabeth Arocena. So may sawa. Ibarra Arocena. Opo. Ilang taon na po kayo? 63 na. Ilang taon na po kayo bali nagtitinda po ng special 40 years na, matagal na. 40 years na po. Ano po yun? Natutunan niyo po siyang mag-isa or pinamana po sa inyo? Mana namin sa lola, tapos nanay namin, tapos ako, tapos mga anak ko na naman, marunong sila. Tinuturuan niyo din po sila? Marunong sila na nagluluto. Magtinda na lang ang ginagawa ko. So marunong na sila. Opo. Yung mga anak niyo na po yung nagluluto nung tinitinda niyo po? Ano po yung pagkakaiba po ng chicharon nyo dito sa Kamiling? Sa chicharon po ng ibang mga lugar po? Kasi itong chicharon Kamiling, ito ang specialty ng Kamiling. Matagal na ito. Ito ang dinadayo at dinadayo nila yung mga bumibili kasi masarap, malutong. Opo. Oo, iba ang pagkaluto namin sa iba kasi yung iba hindi nila makuha yung timpla namin, ganyan. So iba po yung pagkakatimpla po. Paano nyo po niluluto yung special chicharon nyo po? Palambutin mo muna sa tubig, lagyan mo ng asin. Opo. Pag malambot na, itusukin mo na ng tinidor, malambot na, umuin mo na. Magpakulo ka ng mantika, tapos pag nakulo ng mantika, magprito ka na. Yun, ito na, ginuto mo siya. Asan nyo po pala piniprito po? Sa bahay. May pagluto na ako sa bahay. Ano pong klaseng... Sa malalaking tilyase, 3 malalaking tilyase. May kailangan po bang oras na tinatimingan nyo po ba yun? Oo, hindi naman sa tinatest, depende sa baboy. Kung bata, tignan mo kung malambot na. Kahit na nung oras, ganun, basta lumambot na. Kahit medyo matanda na yung babaw, tignan mo rin kung malambot na, pwede na. Wala sa oras ng Kamusta naman po yung pakiramdam tuwing nagbebenta po kayo ng chicharon Kamiling po? Tapos pinupuri po nila yung gawa niya. Siyempre, very proud ako. Kasi tignan mo, napuno kanina ito, napuno din kanina. Wala na, sa kabila na yan. Naubos na. Anong oras pa lang? Wala pang alas 10. Anong oras po kayo nagbubukas? 5:30, ganyan. Tapos magsasara po kayo ng pag naubos na po? Naubos na. Magsara na ito. Uwi na ako. Uwi na po kayo? Kung halimbawa hindi pumunta mga suki ko, siyempre marami pa hanggang maubos hanggang hapon. Ganyan. Gaano po kadaming baboy yung ginagawa niyo yung chicharon? Ang everyday, kanina ang linuto ko 100 kilos. Mga 60 kilos na chicharon. Wala na gusto. Yan na lang po yun. Kahapon, nag-deliver kami ng Manila. 300 kilos ang niluto ko.
Yung iba natira, bininta ko dito, ganitong oras yun, naubos na din. So hindi lang po kayo dito nagtitinda sa ibang lugar din? Kung minsan, pag may event sa Kanlahe, sa Tarlac, gaya sa Linggo, sa Bisran, sa Lisita Mall, invent ako doon, magtitinda ko sa Linggo. Iba pa titinda dito, yung anak ni manugang ko magtinda. So pati po yung mga basta anak... may event sa Tarlac dito, yung team ko, ini-invite ako, pumupunta ako ng tindahan. Ngayon po ay tayo bibili ng special chicharon ng kambing. Ang bayan na kung tawaging Old Lady in the northwestern province of Tarlac dahil ito'y isa sa pinakamatandang bayan na ginawa panahon pa lamang ng mga Kastila. Binubuo ng 61 barangay, mga tubong kamiling na pinagkaisa ng kultura at pakikisama. Daanan ng mga turistang nanggagaling sa malalayong biyahe na nagsisilbing kabuhayan ng mga Kamilenyo na siyang makikita natin sa tabi ng daan. Kamiling na ang pinagmulan ay ang punong kamiring na ngayon ay makikita mo sa ngiti at pagkikisama. Isa si Nanay Elizabeth sa mga taong nagsisilbing liwanag ng ating kultura. Dala-dala nila parati at pinapamahagi ang liwanag na ito upang masinagan pa ang mga susunod na henerasyon. Yay! We're finally kamiling! Chloe! And Jonathan, let's go! Sa dokumentaryong ito, dala namin hindi lamang ang ginhawa dahil sa natapos na ang semestro. Ngunit pati ang mga ngiting bakas sa aming pisngi, ang mga halakhak na siyang pampawi ng pagod at higit sa lahat ang aral at ang realisasyon at kamulatan sa kulturang bumubuhay sa ating mga Pilipino. Sa ating paglalakbay pa uwi, naway dala-dala nyo ang mga aral na nakuha natin sa araw na ito. Dito na nagtatapos. Hanggang sa mga susunod pa nating biyahe. Go, pose! Naka-play na. Yan, pose! Pose pa! Sige pa! Jules, kaway ka.